blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 263 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is August 20, 2026 at yung title nitong devotion natin ay The Heart of the Problem. O ano ba yung pinakapuso ng problema? At sa ating character is si Haman na matatagpuan natin sa Book of Esther. Ano ba yung pinakaproblema ni Haman? Dito sa chapter 5 verse 9 to 13, sabi dito, ng araw na yon, masayang-masayang lumabas ng palasyo si Haman dahil si Queen Esther in-invite siya. Silang dalawa lang ng hari sa isang piging. Ngunit sumiklab na naman ang kanyang galit nang mapatapat siya kay Mordecai na nasa may pintuang papasok sa palasyo. Ni hindi man lamang ito tumayo o nagbigay galang sa kanya. So, yung puso kasi ni Haman ay nakafocus doon sa pride. Gusto niya, dinadakila siya ng mga tao, kaya nung nakita niya si Mordecai na walang pakialam sa kanya ay lalong nagalit siya. So nawala yung kasiyahan sa puso niya. Sa verse 10, gayon man, nagtimpi na lamang siya at tuloy-tuloy na umuwi. Pagdating ng bahay, tinawag niya ang kanyang asawang si Zeres at ang kanyang mga kaibigan. Sa verse 11, ipinagmalaki niya sa mga ito ang kanyang kayamanan, mga marami niyang anak, mga pagkataas niya sa katungkulan, pati ang pagkalagay sa kanya bilang pinakapataas sa mga pinuno at kagawad sa palasyo. So again, napakalawak ng sakop na teritoryo at pamamahala ni King Xerxes. So gayon din yung kanyang pamamahala dahil nga ginawa siyang baga second in command. And so verse 12, idinugtong pa niya, at ako lamang ang inanyayahan ni Reyna Esther. Ito yung dahilan kung ba't siya masaya, na sumama sa hari ng maganda siya ng handaan. Bukas, iniimbitahan na naman niya ako kasama ang hari. Pero di niya alam yung reason bakit siya gustong isama. So verse 13, gayon man, walang halaga sa akin ang lahat ng ito. Hanggat nakikita kong nakaupo sa pasukan ng palasyo ang Hudyong si Mordecai. So, walang sense everything na meron siya dahil sa galit, dahil sa pride na meron siya. Kaya nga dito, sa ating katuruan, 3 things about Haman. Una-una, Haman's heart was insatiable. At ibig sabihin, walang satisfaction. Di niya na na-appreciate kung anong meron siya dahil nga sa pride na meron siya. Mas malaki pa yung pride kaysa sa pagiging grateful ng puso niya. Kung isipin natin, napakayaman na ni Haman dahil sa sakop niya lahat Kumbaga yung kung ano meron si King Xerxes, meron na rin siya. Pero the problem is that it was insatiable. Gusto niya everything na ayon sa kanya. Which is ito nga si Mordecai. Di niya naman hawak ang buhay ni Mordecai. At pangalawa, Haman's downfall was caused by his pride. Again, remember that our God opposes the proud. Gusto ni Haman na abutin yung rurok. Pero again, sino mang magmataas ay siyang ibinababa ng doble ng Panginoon. At pangatlo, Haman fell into his own trap. Si Haman nagpagawa siya ng bitayan para sana kay Mordecai if yung king aaprubahan na patayin si Mordecai. But what God did, nauna nang itinaas ng Panginoon itong si Mordecai. So that wala ng authority itong si Haman laban sa kanya at nung nalaman ng hari, nagpagawa nga ito ng bitayan, ang ending, si Mordecai yung namatay doon. At sinama din yung kanyang mga pamilya. This will happen because, we have God na nakikitang lahat. Coram Deo. Ibig sabihin, ano mang gawin mo, kita ka ng Diyos. Kaya kahit anong lihim ng kasamaan, remember, may hustisya ang Panginoon. This is why the book of Esther, ito talaga yung book of reversal. Dito makikita mo na kung gaano kagaling ang Diyos. Paano niya nababaliktad yung mga plano ng kalaban, yung masasama, mga kaaway. For in due time, God will vindicate the righteous and judgment comes from the wicked one. Kaya piliin natin palaging maging mabuti, please God and not people. And application, paano ba natin ito may sasabuhay? Number 1, be satisfied and happy with what you have. Maging grateful tayo sa ibinigay ng Diyos sa atin at humingi pa kung gusto mo. Hindi naman KJ ang Diyos, hindi ka naman lilimitahan ng Panginoon kung tama ang puso mo. Dahil ang Diyos hindi tayo nakabudget sa Kanya. Everything can be given to us, lalo na kung tayo humihiling sa panalangin at may pagtatyaga. Tayo ay karapat dapat talaga. Again, i-align natin yung puso natin sa Panginoon dahil hindi tayo tinitipid ng Panginoon.
active waiting tayo, not just a passive one. And pangalawa, examine your heart for blinding pride. Always allow God to light our heart and be exposed to whatever evilness na hindi natin nakikitang meron pala tayo. Kasi lalo na yung pride, this could blind us. It can cause us hypocrisy. Pwede tayo maging hipokrito kung di natin ipapakita sa Diyos, magiging willing sa Diyos na gamitin tayo na baguhin yung puso natin. And si Haman, ang tanging nakikita niya lang yung applause, kaya nga yung mga tao ay na-neglect niya na yung meron siya, yung kayamanan na meron siya. He neglect to be appreciate those. Everything is in him na, but his heart wanted more and more. So again, always pray this Psalms 139 verse 23 to 24, that the Lord will search our heart, every evilness, ang mga wickedness sa puso natin, ipa-expose natin ito sa Panginoon. Hayaan natin ang Panginoon ilawan ito and lead us to do what is pleasing to Him. Let not sin be a non-negotiable to us, especially yung pride. And pangatlo, rejoice with those who are ahead of you. Ito yung matuto tayong pumalakpak sa katagumpayan ng iba. For there is a perfect time, God will do it to our life as well. Sooner, the applause, the recognition, ay igagawad din sa'yo ng Panginoon. Basta be faithful and put all your trust to the Lord. Let it be a practice, be satisfied with what you have, at learn to gratify lahat ng meron sa buhay mo, pangyayari sa buhay mo, and magkaroon din tayo ng gratitude doon sa success ng ibang tao. Tandaan mo, minsan din nilang inantay yung turn nila. Imbes na mainggit tayo sa iba, ay magdiwang na lang tayo. Sabi nga sa Biblia, rejoice always, because envy is the stealer of joy. At pakaingatan natin na hindi ito mawala sa atin yung kasiyahan. And now, para naman sa ating kasiyahan sa Panginoon. At para naman sa ating reflection, why is the human heart insatiable? What is the cure for the problem of the human heart? Sana alam natin ang lahat ng ito, ang gamot ay si Kristo. At bago tayo magtapos, let's have a short closing prayer.